Magandang umaga mga kailaw. Sabihan po natin ang ating mga katabi. Magandang umaga. Magandang umaga. Tayo po ngayon ay nasa huling araw na ng Mayo. Tama, mag-jig na. So, pasukan na naman. Ayan, sa mga schooling. Pasukan na naman. And, next week po, announcement, no? Doon tayo sa May. Para po sa mga, paano ba yung kaibigan mo? Early. Next week sa May tayo. Pwede po yun. Okay. Okay po. Ngayon po ay, sabi nga nila, breakaway session. So, hindi po tayo ngayon na kahit gusto ko man, na i-inline sa ating tema, pero dito po ako dinadala ng Panginoon, no? Now, about Father's love. Sabi niya dito, the Father's love is not just an experience, but a relationship. It is not just a ministry of being able to touch people with His love, but walking as His Son. It is one thing to being touched by His love or healed emotionally, and another having Him fathering us. So, bago po tayo magpatuloy, gusto ko po na i-detox natin yung isipan natin, yung puso natin sa mga anumang naging natin nakaraan experience na sa tingin ko ito ay isa sa mga sabi ng mga speaker din na tinapik po or tinakil na tinuro din sa amin itong about sa Father's love. Ito yung basic na kailangan natin para ma-heal din tayo. Kasi meron tayo, sabi nga, every one of us has an inner child. Yan. Tinan mo yung katabi mo kung isip bata ba? Okay. meron tayo, sabi nga, meron tayo sa ating puso na yun pa rin tayo. Or yung ating pagiging inner child, minsan, dala-dala talaga natin, hindi lang minsan, dala-dala natin yun hanggang sa paglaki. So, before we will continue, let's bow our heads and let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord. We acknowledge your presence, O Holy Spirit. Continue to move. Continue to open our spiritual eyes, O Lord, para makita po namin yung nais mo ipakita sa amin. And unload our hearts, O Lord, from baggages, O Lord, na dala-dala namin. And even, Lord, yung dinulot ng mundong ito. And I pray and I declare healing right now, Lord. Heal our hearts through your word, through your love. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, siguro matagal na yung na-tackle natin about sa fathering o yung earthly fathers natin. So, sabi nga dito, yung kanina, inaral natin, sabi nga, it is walking in sonship deeper and deeper. Kung tinignan natin ang Bible, si Jesus Christ, pinakita niya, or He became an example of a son to the Father, to our God the Father. Okay? So, how does the human heart learn? Paano ba natututo yung puso natin? So, sabi nga, una, is it linear? O ano ba? Step 1, susunod, step 2, step 3. So, sabi niya, maybe not. Hindi ganun ang puso ng tao. Sabi, it's maybe in a circle way or cyclical or ano ba tawag dun? Nakakita na kayo, spiral. Nakita na kayo ng notebook na mayroong spring sa gilid, no? Usong-uso nun, pag naka-notebook ka ng sterling, di ba? Yun yung mga kanan, di ba? Meron ba bang mga ganang notebook na yan? Pag tinanggal mo na yung spring nun, di ba, tatahiin mo kasi malapit na lang pasukan. Pag yung mga hindi nagamit na mga pages,
Yun. Pwede mong pagsama-samahin para bagong notebook ulit. Yun. So, sabi niya, parang ganun din daw ang or ganun tayo natututo. Ganun natututo ang puso natin. Okay? Sabi niya, it means that just as we pass through the seasons of life, our learning will pass through the same lesson repeatedly over time. Time and time, sabi niya doon, your learning therefore spirals continually deeper and deeper with every cycle, the part of your journey. So sometimes, napapansin niyo ba, parang nauulit lang yung mga pangyayari. Minsan parang paulit-ulit. Ito na naman, di ba? Ganito na naman yung nangyari nun ah. Bakit ganito? So, minsan, may panibago tayong natututunan. Tama? Sa mga bagay-bagay na yun. And same experience ulit. May panibago ka na naman natututunan. Hindi pare-parehas yung natututunan natin, minsan, sa isang pangyayari sa buhay natin. Amen? And that's how our heart learns. Kaya nga, minsan sinasabi sa music, di ba? You should learn also by heart. Kaya minsan din ang sinasabi rin is, muscle memory lang yan, di ba? Pag palagi mo ginagawa, nakukuha na ng katawan mo. Pero unti-unti, kung titignan mo, nag-improve ka naman, di ba? May bago kang natututunan, may bago kang ina-apply. So, ganun din, sabi yan, sa puso natin. So, experience natin, may natututunan tayo. Palalim ng palalim yung natututunan ng puso natin. That's how our heart learn. Sabi niya dito, on the next cycle, okay, same lesson, and so there's a beginning lesson, walang ganun. Walang beginning lesson or lesson for beginners, o wala ding advanced learning sa puso. Diba? Meron ba ganun yung alam ko na to ha. Alam ko na yung gagawin dito. Pero minsan hindi. Same na pangyayari. Pag ginawa mo na naman to, iba na naman yung magiging resulta. Amen? So, ganun po ang nangyayari sa puso natin. So, sabi niya dito, there are learnings you get this time and there are learnings you will spot next time. So, ganun din sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Di ba minsan, pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nabasa ko na to. Alam ko na to. O kaya naman, napanood mo yung ganong topic na sermon. Diba? Alam ko na tong sermon na to. Napakinggan ko na to eh. Pero, nung pinakinggan mo yun or inulit mo, may bago kang natutunan. Sino dito yung nanonood ng, ano ba yung mga pelikula na inuulit-ulit? Yung kay Popoy at saka Basyak. Ano na yun? Maybe this time ba yun? Maybe this time yun. Ilang beses ka na napanood yun? Yeah. 3 beses. Gano'n. Diba? Pero, parang iba pa rin, di ba? Pag pinanood mo ulit. O kaya yung The Passion of Christ, yan. Pag ulit-ulit mo pinanood yun, parang iba pa rin. So, sometimes, ganun din. Sabi niya nga, kahit sa mga sermon, kahit nauulit ito, sabi niya, upon learning, you will spot the next lesson, gano'n, or next na inulit yung lesson, you will spot something new. You will learn something new. Okay? Learning it will do you well to face more than once. Okay? Yung problema na yon, di ba? Yung experience na yon, minsan kinakaharap natin yun o nararanasan natin hindi lang once, minsan nga twice, thrice, gano'n, di ba? So, upon learning, sabi niya, na kaya nakakaya mong harapin ulit yung pagsubok na yun or yung pangyayari na yun. So, if you keep on going around, sabi niya dito, the wheel will long enough, you will see it eventually. So, pero sabi nga, para daw siyang, alam niyo ba yung sabi nila, one meaning of holy, kaya yung sinisigaw daw ng mga angels is, holy, holy, holy. Yeah, it's the Lord God Almighty. Nung tinitignan nila ang Diyos, ang sinasambit nila or inuulit-ulit nila is holy, holy, holy.
Pero daw kasi pag tinignan mo ang Panginoon, sabi nila, ang isang meaning daw ng holy is unique. Every time they will see God, unique. Pag titignan na naman nila, unique yung glory niya. Again, hindi kagaya ng unang glory. And He became, or ang pag tinitignan nila ang Panginoon, yung glory become more glorious, more glorious, more glorious. Ganun daw ang Panginoon. So that's the meaning of, one meaning of holy. Unique yung pagiging holy ng Panginoon. Amen? So ganun din po sa experience natin sa pag-ibig ng Panginoon, you will see something new. Or you will find something new. You will spot something new. You will experience something new. And yun po yung Father's love. Ano? Ganun yung pag-ibig ng Panginoon. Nung, ano ko to, binabasa ko to, or parang sabi ko, ito ba yung itatopic ko? Or parang gusto ko talaga i-align dun sa, natin, harvest, rejoicing in harvest. So, yun po yung natin, no? Kanina lang, no? Nung na-share ni Brother Tolitz yung sinabi niya, parang magiging ama, sabi niya. So, nag-confirm sa akin, no? Nag-confirm sa akin na, okay. So, kung ito yung kalooban mo, Lord, sabi ko, sige, I will share it. So, para simulan po, gusto pong, yan natin, no? It will be a teaching type or teaching-preaching type. So, sabi niya dito, whose son or daughter are you? Who are you? A son or a daughter to? Diba? Sabi niya sa Biblia, dalawa yung tatay natin. Diba? Who is the father of all lies? Satan. So, and sabi niya dito, who are you a son or a daughter to? Kaninong anak ba tayo? Okay? If you and I have not been a son or daughter to our father and mother here on earth, okay? Ang hirap sagutin ng tanong na yun. Di ba? Kung hindi natin naranasan. Sabi niya, hindi natin naranasan yung pagiging anak o pagiging, di ba, unika iho or unika iha, di ba, sa earthly father or mother, ang hirap sagutin. So, titignan natin dito. Sabi ko nga, pag binasa natin ang Bible, tinuturo ni Jesus Christ yung pagiging anak. Kaya nga yung sinusundan natin panalangin, di ba? This is how you pray. Sabi niya doon, our Father who art in heaven. So tinuturo niya tayo, nababalik tayo sa Diyos Ama. At pag binasa natin, at sabi niya doon, in the last days, sabi ni Paul, yung mga anak ay babalik sa kanilang mga ama at ina, or the relationship of the father and son will be reconciled. In the last days, sabi niya yun. Ganun din, same, sabi niya, the father to the son and the son to their fathers. So, ibinabalik tayo in the last days and we are now on the last days. So, sabi niya dito, what made Jesus the heart of sonship? Okay. Sabi niya dito, ayan yung verse natin. So when they saw him, they were amazed, and his mother and father said to him, Son, why have you done this to us? Look, your father and I have sought you anxiously. And he said to them, why did you seek me? Did you not know that I must be about my father's business? So itong time na to, ito yung nawala si Jesus Christ. 8 years old siya. Tama ba? 8 or 12? Okay, 8. No, 8 ba or 12? Parang, okay. Nami-mix up sa ulo ko. Nung nawala siya, hinanap siya. Nung nakita siya, nandun lang siya sa templo. Sa mga panahon na to. At sinabi ni Mary, sabi niya, bakit ka, kung saan nagpupunta? Diba sabi nila, ang tagal ka namin hinanap. Andito ka lang pala. At sabi niya, sabi niya, bakit niyo ako hinahanap? Hindi niyo ba alam na dapat, sabi niya dito, I must be about with my father's business. So, nandun siya sa temple, sabi niya, this is my father's business. So, ito yung ginagawa ng aking ama. So, titignan natin, Jesus as a son has an absolute heart to be involved in his father's work. Okay? Sabi niya sa John 55 verse 19 to 20, sabi niya doon, the son can do nothing by himself.
he can do only what he sees his father doing. Because whatever the father does, the son also does. Amen? So sabi niya dito, kung ang ama ay nagmamahal sa kanyang anak, so ganun din dapat ang ginagawa ng mga anak. Okay? So dito rin, pinakita rin dito, sabi niya dito, sa Mark chapter 26 verse 39, the Passion Translation. Then he walked a short distance away and overcome with grief. He threw himself face down on the ground. Ito yung mga panahon na si Jesus Christ ay malapit ng may pako. So sabi niya dito, my Father, if there is any of you, or any way you can deliver me from this suffering, please take it off from me. Pero sabi niya dito, yet what I want is not important, for I only desire to fulfill your plan for me. So ito yung pinapakita ni Jesus Christ, being obedient or loving the Father. Kasi sabi niya, sa John 14:15, if you love me, obey my commandments. So kaya pala masunurin si Jesus Christ kasi mahal niya ang Ama. So pinapakita niya on how to have a sonship or a heart of sonship bilang anak. Okay, yung puso ng pagiging anak. Kaya nga, hindi ba naririnig, di ba? Pag ano, ang tigas ng ulo mo, di ba? May mga ganun, di ba? Kaninong anak ka ba talaga? Naririnig kayo ganun? Di ba? Tigas ng ulo mo. Di ba? Pero pinapakita doon na kapag mahal mo, yun naman yung parang sukatan, no? Minsan, nagiging, connotation natin. No, kapag mahal mo yung mga magulang mo, sundin mo. Tama? So, sabi niya dito, the one who has my commands and keeps them, John 14:21, is the one who loves me. And the one who loves me will be loved by my Father. Okay, I also will love him and will reveal myself to him. So, yung ministry ni Jesus Christ, pinapakita niya yon na yun ay pagsunod sa Panginoon, sa Diyos Ama. At yung pagsunod na yon, ibig sabihin nun, may pag-ibig, okay? So, yung pagiging priesthood niya, okay, is being son. Yung focus ni Jesus Christ ay ang Ama. So, kung titignan natin yung gawa ni Jesus Christ, yung miracles, lahat yun, yung pagpapagaling, yung pagpapalayas ng demonyo, yung pagtuturo niya, lahat yun, itinuturo niya na ginagawa niya yun dahil sa pag-ibig niya sa Diyos Ama. Okay? So, ang magiging topic natin ngayon, no, ang magiging focus natin ngayon is being a son to our Heavenly Father. So, dito na tayo. What hinders us from being a son or daughter to our Heavenly Father? Ano yun? Kapag daw isinara natin yung puso natin sa ating earthly father and mother, okay, we lose the capacity of being sonship, the capacity to be a son and daughter in our heart. So kapag inalis natin yon sa puso natin or sinarado natin yung puso natin sa mga magulang natin, dun nawawala yung puso din natin na pagiging anak sa Diyos Ama. So, sa pagkakataong ito, no, kung titignan natin, sinisira ng kaaway ang image ng Ama at Ina. Kaya maraming ginagawa ang kaaway para sirain ang pamilya. Kung titignan natin yan, no? So, nasisira ngayon ang image ng earthly fathers and earthly mothers. Kaya, yung mga puso natin, nagiging sarado or nawawalan ng capacity to love the Father as a son. Kaya minsan, ang nagiging connotation, hindi naman, ang nagiging kaisipan ay
Okay naman yun, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pero hindi yun ang magtutulak sa'yo para magsilbi sa Panginoon. Yung takot mo or yung respect mo sa Panginoon. Okay yun, maganda yun. Tama naman yun na dapat respect ang Diyos. Pero ito yung pinupunto ni Jesus Christ at dito tayo dinadala. To love the heavenly or the God of the heaven, to love Him as a Father. Ito yung relationship na dapat natin nabibuild sa Diyos Ama. Amen? So, sabi niya dito, we lose the capacity kapag sinarado natin yung puso natin. Kaya nga paano kapag, ito yung parang tanong din, no? Paano kapag hindi mo nakagisnan yung ama mo or nanay mo? Sabi nga nila, yung description nila sa the love of the father is yung the love of the mother. Kung paano daw magmahal ang isang ina, ganoon din magmahal ang Diyos Ama. Paano ba magmahal ang isang ina? So, they're so protective, no? Na, in-explain niya rin yun, pinakita niya rin yun, sabi niya, parang isang inahin. Diba? Sabi niya, kukupin niya or ilalagay niya yung mga anak niya under his wings or sa ilalim niya, diba? Yung pagkaka-describe sa, I think, Psalms, yung inahin, sabi niya doon at ilalagay niya sa kanyang ilalim. Ganun siya pagprotekta yung parang inahin. And like Jesus did, sabi niya, He is willing to die for us. Ganun din ang mga nanay, di ba? Puprotekta nila ang kanilang mga anak kahit ikamatay pa nila. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Parang ang tahimik ka, parang hindi ka naniniwala sa akin. Hindi niyo rin ba naranasan ng pag-ibig ng isang ina? So, ito, itinuturo dito ni Jesus Christ, okay? So, paano natin? Paano yun kapag hindi nakagisnan or hindi naranasan ang pag-ibig ng Diyos Ama? Or sabihin na natin na wala kasing perfect na father and mother. Diba? Ang earthly father and earthly mothers natin ay hindi perfect. Kaya nga noon na-discuss ko na mayroon mga absentee parents, diba? Hindi natin maaalis yun. Yun nga, yung nakagisnan mo, wala kang nakagisnan ng mga nanay. Or ako, yung nanay ko nag-abroad, 3 years old ako. So, bumalik lang siya nung for good. Bumabalik naman siya, pero parang grade 6. Ganun. I think una parang 3 years, tapos naging grade 6, tapos 3rd year high school na ako nun. Nung for good, parang ganun. So, matagal. And, parang naging absent siya sa buhay ko, ganun. So, parang hindi ko alam kung paano. Nung unang dating niya, hindi ko alam paano makitungo sa mama ko. Hindi ko alam kung paano maglambing, gano'n. Hindi ko alam kung paano magsumbong sa mother ko. Kasi wala siya. So may absentee parent, may passive parent din, lahat okay. Sige, bahala ako ng gusto mong gawin. Okay lang yan. Sige na. Gano'n yung ganito. Hindi ko sinasabi na or hindi ko sinisira na gano'n sila, no? Kasi yun yung naranasan nila. Yun din yung naging experience nila. So, ang alam tuloy nila, gano'n yung tamang pagpapalaki. Meron din yung authoritarian. Sabi nga, na pag nagkamali ka, dapa. Diba? Kung anong mahawakan, dapat kang madisiplinahan. Diba? May gano'n din ng mga magulang kasi yun yung na-experience nila. So, sabi nga, isa sa pinakamahirap daw, kung kagaya sinasabi niya, paano yun? Paano magiging ama? Hindi ko na-experience. Pero ito, kaya tayo dinadala dito ni Jesus Christ para ituro sa atin yung ama natin
The Diyos Ama is perfect Father. Amen? At ito po, mamaya magkakaroon tayo, no? Magkakaroon tayo siguro ano to, altar call mamaya. We will sing yung Diyos ka sa amin. At kasi gusto ko yung lyrics niya, sabi niya, Aking Ama. Pinapakita niya doon. And later on, we will I pray na magkakaroon tayo na ano tawag dito? Yung faith in action, mamaya. So, I think si Mami Elizabeth, buhay pa po ba yung nanay niya? Hindi na po. So, siya yung pinakamatanda rito. So, I will call her later on. Pero bago yun, no? Pupunta muna tayo dito. Sabi niya dito, apparently, we can't escape being pointed to who begat us. O, sino yung kaninong anak tayo, di ba? At sa Bible, pag binasa natin yon, tinuturo kung gaano ka-importante yung pagiging ama or kanino tayo nanggaling, di ba? Pinakita yon sa Luke chapter 3. Si ano na anak ni ganito, di ba? Pinakita yon. And sabi niya dito, biblical characters are linked to whose son are they. Parang pinakita yung lineage ni Jesus Christ. Kaninong anak ba siya? Kanino ba siya galing? Anak ni ganito, anak ni ganito. So, sabi niya doon, mamaya makikita natin, may revelation sa akin doon. Yung Luke chapter 3 na yon, 77 times na binanggit yung son of. So, 77 times binanggit yung son of. And, bago tayo pumunta na dun sa next lesson natin, no? Madadaanan natin yan. Okay. Gusto kong tumalon. Dito na tayo sa how can the spirit of sonship be restored? Pag-usapan natin. Paano ba ma-restore yung spirit of sonship? Or kailan pa natin na-receive yung spirit of sonship? When the time that we receive Jesus Christ in our heart. Di ba? Sabi nga natin, nung tinanggap natin si Jesus, hindi lang natin siya tinanggap bilang Diyos at tagapagligtas. Tinanggap natin siya sa ating puso. Amen? Bilang Diyos, tagapagligtas. Pero bukod doon, sabi niya, binibigay niya yung spirit of sonship. Kaya nga sabi niya, meron ka ng karapatan na tawagin siyang Ama. Ibig sabihin, nung tinanggap natin si Jesus Christ, meron na tayong karapatan na tumawag sa Diyos na Ama. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng spirit of sonship when the time we receive Jesus Christ. And sabi niya, how can the spirit of sonship be restored? Kasi nasira yun, di ba? Nung sabi ko nga, nung clinose natin yung puso natin, minsan, or pag clinose na natin yung puso natin, nawawala yun. Yung kakayahan natin na umibig sa Diyos Ama bilang Ama. And how can it be restored? Sabi niya, if you want to be a son to God the Father, you have to be a son to your earthly fathers and mother. So, paano yun? So, hindi po aksidente na ang number dun sa Luke chapter 3 ay 77 times na sinabi doon, the son of, the son of, the son of. At hindi na aksidente kung bakit sinabi ni Jesus Christ na forgive those who trespass against you 70 times, 77 times, 70. Diba 7? 70 times 77. So, 77 times is same. So, ibig sabihin, you need to forgive your earthly fathers 70 times 77? Or sabihin na natin, ang hirap na, 70 times 77? 1, 2, 3. O sige, basta madami. Di ba?
Basta madami. So, ibig sabihin, magpapatawad tayo ngayon sa ating earthly fathers. I know, hindi naging perfect yung earthly fathers natin. Pero hindi ibig sabihin na dapat isara natin yung puso natin sa kanila. Amen? Kaya sinasabi nila, wala tayo dito kung wala sila. Parang napaka-ironic, no? Pero ang Diyos ang lumikha sa atin. So, ibig sabihin, importante. Ino-honor ng Lord ang family talaga. And being father. Being mother. So, that's how important your family is. Amen? Kaya nga, kapag hindi mo yung naranasan, binibigyan ka niya ngayon ng ama. Sabi nga ni Brother Tolis, kaya ganyan na lang ka-importante, parang ganun, ano sa'yo ni Pastor Aaron, kasi siya yung naging father figure mo. Bibigyan ka pa rin ng Panginoon. Guardian mo, di ba? Bibigyan ka niya ng nanay-nanayan, tatay-tatayan. So, this time, sabi niya, I want you to humble your heart. Siguro, sabi nga it doesn't mean, meron kami naging topic or nagturo sa amin nun, na kapag daw hindi mo pinag-usapan yung bagay, it doesn't mean that okay na yon or pinaliwala mo, it doesn't mean, mga psychologists, yung mga kailangan daw madili yung isang bagay. So, kailangan natin, kaya nga, i-release, sabi niya, kaya nga dun sa sa Romans, and even 1 John 1:8-9, if you will confessing, no? If you will confess, kailangan sabihin ng iyong mga bibig, sabi niya, if you will confess your sins to God, He will faithfully forgive you and make you righteous from all your sins. Okay? And doon sa Roman, sabi niya doon, you must confess that He is your God. So, napaka-importante po ang confessing. Minsan, ang mga tao, kunwari sinaktan ka ng tao, or isang tao, or nasaktan ka, tapos sabihin mo, hindi, okay na yun, huwag natin pag-usapan yun. Hindi totoo yun. Di ba? Minsan, nandun lang yun, sabi nga nila.